Ito ang kwento ng buhay na tinaguriang British cannibal. Pinaslang niya ang isang nanay na may 4 na anak at kinuwento pa sa kanyang kaibigan na pinagmamalaki na linuto niya at kinain niya ang laman nito. The way that Julie's body was dealt with and the parts of the body disposed of made this particularly horrendous. Siya ang pinakabatang serial killer sa United Kingdom noong panahon na yun. We could clearly see on the top of the sack the shoulder blades of a human being. Ang krimen na ginawa niya ay nagpagimbal sa United Kingdom at naghasik ng takot sa mga tao dito. Sa videong ito ay tutunghayan natin ang isang kriminal na lalaki na walang awa niya pinaslang at hiniwa ang katawan ng biktima na niluto pa at sinahog sa isang spaghetti. Sino ang lalaking ito at bakit niya ito nagawa? At iyan ang alamin natin sa JP Amazing Stories. Mula sa Darlington, United Kingdom ay matatagpuan ang katangian ng mga magagandang atraksyon gaya na lamang ng mga maliliit nitong eskinita, mga cafe na matatagpuan saan ka man lumingon at ang kalmado nitong ambience. Marami rin itong katangian para masabing ligtas ka pag nakatira ka dito. Pero tulad ng iba ay hindi rin perpekto ang bayan na ito. Ano nga bang nakaraan na nangyari na pilit ng kinakalimutan ng Darlington? Noong 1998 nang mangyari ang hindi inaasahang krimen na gugulat sa buong United Kingdom at kagagawa nito ng isang lalaki na may pangalang David Harker. Sa simula pa lamang ay naging magulo na ang buhay ni David Harker mula nang siya ay pinanganak sa mundo. Bata pa lamang ay takaw gulo na si David dahil sa kanyang kapilyuhan hanggang sa tumuntong siya sa kanyang teenage years kung saan nagsimulang lumala na ang mga hindi magagandang pangyayari sa kanyang buhay. Nagsimula kasi mapabarkada si David at ilan sa kanilang mga trip ay masasabing hindi nakatanggap-tanggap ng lipunan. Bukod sa kanyang pagkalulong sa pinagbabawal na ay nahilig din ito sa pag-inom ng alak. Ilan sa mga dahilan kung bakit sa murang edad ay labas-masok na siya sa kulungan. Pero dumating din siya sa puntong nagsawa na siya sa ganitong klase ng pamumuhay. Kaya naman noong taong 1995 ay lumipat na si David sa Darlington kung saan niya nakita ang bagong pag-asa mula sa tahimik na bayan. Sa edad na 23 taong gulang ay nakilala si David sa kanilang lugar bilang isang matalino, mabait at magalang na binata. Dito din nakilala ni David ang isang grupo ng mga kabataan na magiging kaibigan niya sa mga susunod na taon, kung saan naging matalik na kaibigan niya si Max, 16 na taong gulang, na mas bata sa kanya ng 7 taon. Ayon kay Max, ay naging isang mabuting kaibigan si David para sa kanya. Naging bukas din ang kanyang pamilya na patuloyin si David sa kanilang bahay dahil nakuha nito ang loob ng kanyang ina at kapatid. Bilang kapalit naman ng pagpapatira sa kanya ay sinubukan ni David na tulungan si Max at ang kapatid nito sa mga gawaing bahay. Dahil din sa aking talino nito ay natutulungan niya mga ito sa kanilang mga assignment na para bang isang mabait na kuya, at ito ang naging tungkulin ni David sa loob ng bahay nila Max. Pero noong late 1990s ay nakilala ni David ang isang babae sa isang local bar at ang babaeng ito ay may pangalang Becky. Mabilis naman na naging magkasintahan sina David at Becky at sa sobrang bilis ay umalis agad si David sa bahay nila Max at nagsimulang manirahan sa isang bahay kasama si Becky. Sa kanilang bagong lugar ay nagsimula sila ng bagong buhay at tulad pa rin ng dati ay nakilala si David na kanyang mga kapitbahay bilang isang masipag at mabait na tao. Pero katulad ng ibang mag-asawa ay dumaan din sila sa madaming problema at pagsubok. Kaya paglipas lamang ng 1 taon ay naghiwalay din sina Becky at David. Isang dahilan kung bakit nagsimulang ma-depress ulit si David. Dahil nang iniwan ni Becky si David ay muli siyang bumalik sa paglalasing. Uminom siya ng uminom na para bang wala ng bukas. At nilunod niya ang kanyang kalungkutan sa alak. Sa paglipas ng panahon, ang madilim na parte ng buhay na ito ni David ay muling magbabago nang makilala niya si Julie Patterson,
isang kapwa niya lulong sa masamang bisyo dahil sa ilang hindi magandang karanasan. Si Julie ay nawalan ng 3 anak mula sa kanyang mga custody battle sa korte. Kaya naman, upang makapagsimula ng bagong buhay, ay lumipat si Julie mula sa Durham papuntang Darlington. Dito nakilala ni Julie ang kanyang nobyo na si Alan at nagkaroon sila ng anak. Pero napag-usapan nila magnobyo na ipaampun ang kanilang anak. Isang desisyon na naglugmok ulit kay Julie pabalik sa kanyang mga bisyo dahil sa kanyang matinding kalungkutan. Umabot pa sa punto na kapag high si Julie sa pinagbabawal na ay umaalis ito ng bahay at hindi bumabalik hanggat hindi siya tuluyang maayos. Minsan, hindi siya umuwi na 1 araw. Minsan naman ay 3 araw. At minsan naman ay hindi siya umuwi hanggang 3 linggo. Hanggang noong April 6, 1999 ay masyadong high si Julie kung saan nalulong siya sa bahay at muling umalis. Pero sa pagkakataong ito ay mukhang aabutan na siya ng disgrasya sa labas na kanyang bahay. Habang wala sa sarili si Julie ay naglibot siya sa mga eskinita ng Darlington. Pero lingid sa kanyang kaalaman ay nakaabang na pala si David sa isang kanto at naghihintay ng kanyang biktima. At tulad din ni Julie ay masyadong high din si David. Nang magtagpo ang dalawa ay ngumiti muna si David kay Julie. Si Julie naman ay ngumiti lang din at naglakad na parang wala sa sarili. Hanggang sa sinundan siya ni David patungo sa madilim na parte ng eskinita. Ilang saglit pa ay pumulot na siya ng kahoy at saka hinampas sa ulo si Julie. Kaya mabilis itong nawalan ng malay. Pagkatapos nito ay kaagad naman binuhat ni David si Julie patungo sa kanyang bahay kung saan siya lang ang mag-isa sa bahay na ito. Kinaladkad niya ang katawan ni Julie papasok sa kanyang sala at muling pinagmasdan ng babae. At dahil sa pinagbabawal na gamot na ginamit ni David ay bigla siya nakarinig ng mga boses. Mga boses na naguutos sa kanya na paslangin ang inosenteng babaeng ito. Ang naririnig niya ay auditory hallucinations lamang na sanhi ng pinagbabawal na at sa kasamaang palad ay nagpauto siya sa mga boses na ito. Kaya naman nagpunta siya sa kusina para kumuha ng malaking kutsilyo. At walang awang sinaksak niya ang babae sa leeg at nang paulit-ulit hanggang sa tuluyan ng kumalat ang dugo sa bahay niya. Pinaslang niya ang babae na parang hayop. Matapos noon ay hinila niya ang babae papunta sa kanyang kusina. At habang hinihila niya ito ay natanggal pa ang isang sapatos ng babae. Kaya naman tinanggal niya din ang kapares nito at pinatong sa kanyang drawer na parang isang trophy. At nang mailipat niya ng babae sa kusina ay tinanggal niya na ang mga damit at sinimula ng hiwain ng katawan nito na para ba naghihiwala ng baboy na gagawing pagkain. Pagkatapos noon ay humanap siya ng malaking garbage bag at doon ipinasok ang mga parte ng kanyang hiniwa mula sa babae. Pero hindi pa dito natapos ang kanyang krimen dahil sinunod naman niya ang binti ng babae at habang ginagawa ito ay nakarinig na naman siya ng panibagong utos mula sa mga boses at sa pagkakataong ito ay inuutusan siya ng mga boses na kainin ang kanyang kawawang biktima. Walang alinlangan naman itong sinunod ni David dahil ngayong gabi ang kanyang hapunan ay pasta at ilang piraso ng laman ni Julie ang gagamitin niya bilang meatballs. Dali-dali siya nagpakulo ng tubig para sa pasta. Pagkatapos nun ay hinalo na niya ang mga spices at laman ni Julie para gawing ingredient sa pasta. Nang maipagsama niya ng lahat ng sangkap ay umalingasaw ang mabangong amoy ng kanyang pagkain. Kaya naman wala na siyang sinayang na oras at dali-dali niya itong kinain habang mainit pa. At matapos ang kanyang hapunan ay pinasok na niya ang mga natirang parte ng katawan sa magkakaibang garbage bag habang yung ibang parte naman ay inilagay niya sa isang bag at iniwan sa Polam Lane. Pagkatapos ng kanyang krimen ay bumalik na si David sa kanyang bahay at nagpalit ng damit. Saka ito dumiretso sa isang bar kung saan sila nagkita ng kanyang kaibigan na si Max. Nang makarami na sila ng inom ay nagsimula na magkwento si David kay Max. Pinaliwanag nito ang mga detalye ng krimen na kanyang ginawa. Simula nung sinundan niya si Julie sa kalsada hanggang sa paghiwa sa katawan nito at hanggang sa pagkain sa laman nito. Pero lahat ng ito ay hindi pinaniwalaan ni Max dahil iniisip niyang kwentong lasing lamang ito ni David at bunga ng kanyang pagkahilig sa mga crime movies. Kaya akala niya
nagkukwento lang siya ng kasinungalingan. Hanggang sa makalipas ang ilang araw ay pumutok na ang balita sa kanilang lugar na mayroong isang babae umano ang nawawala ng mahigit sa 3 linggo. Dito na nagsimula magsuspecha si Max sa mga kinuwento ni David sa kanya at dala ng takot na baka isa sa kanyang pamilya ang maaaring maging sunod na biktima ay sinumbong na agad ni Max si David sa mga pulis. Mabilis naman nahuli ng mga ito si David, pero nang iimbestigahan na nila ito ay iba't ibang bersyon ng kwento ang nakuha nila mula sa binata, hanggang sa matumbok nila ang punot dulo ng kwento ni David, kung saan sinasabi nito na pag-utusan lamang siya ng mga boses at sa huli ay sinisisi niya ang mga boses na ito at wala umano siyang kasalanan. Nang puntahan ng mga pulis ang bahay ni David ay doon na nga tumambad sa kanila ang madugong pinangyarihan ng krimen. Ang mga damit ni Julie ay natagpuan nila sa ilalim ng hagdanan ni David kung saan merong dugo, at ang dugo na ito ay nakaguhit sa sahig papunta sa kusina ni David na para ba kinaladkad ang babae dito. At sa kusina ding ito matatagpuan ang pares ng sapatos ni Julie na nakadisplay. At dahil sa mga ebidensya nakita ng mga pulis ay sapat na ito para ikulong si David. Nagulat ang buong United Kingdom sa balitang ito at kinundina nila ang ginawa ng malahayop na pagpaslang ni David. Tumagal ng ilang taon ng balitang ito at nahatulan siya ng habang buhay na pagkakabilanggo. Sa kasalukuyan ay nakakulong pa rin si David sa bilangguan. Noong October 2021 naman, nang madinay ng korte ang kanyang request para sa parol, sa kadahilanan hindi niya inamin sa mga pulis kung saan niya itinapon ang ilang pang nawawalang bahagi ng katawan ni Julie. Sa huli, ang kwento ng ating mga kaibigan ay minsan nakakatuwa, nakakamangha, at minsan ay talaga naman nakakatakot. Pero masasabi ba natin na ang lahat ng mga salitang lumalabas sa kanilang bibig ay pawang puno ng katotohanan o mga kwentong bunga lamang ng kanilang malilikot na imahinasyon?